Espinosa, Carissa Tolyoco, and of course, si Direk Easy Ferrer. Palakpakan naman po natin sila as they're making their way down dito po sa Entablado. Para syempre, ito po ang cast of Papa Good Vibes sa buko ng Madjang Princess. Ay doon. Sana ho. Bongga. Alright, ito na po ang cast ng Madjang Princess. Syempre, they're just settling down po sa stage. Pero syempre naman sa mga nanonood pa rin sa atin online. Hello sa inyo. Please share our social media pages sa TV5 po kung saan ang Madjang Princess. Kahapon na po, may mga nakausap tayo kapatid na inaantay yung live stream. Ito po yung live stream para sa inyo ng Madjang Princess. Of course, starting pa sa kapon ng papalito po sa June 10, 11 a.m. sa TV5 po at Google Channel. Hindi ko makalimutan sa inyo naman po yun. So kung may tanghali ang Madjang Princess may gabi po sa Google Channel of the First TV. Hello? Ayan nga, o Julia, natulungan naman sa mga viewers natin din. Sa friends from the press. Yes, hello naman po sa inyo lahat na nanonood. Welcome sa amin ngayon. At hello po sa inyo. Maraming salamat po sa mga sa pagiging po sa akin. Julia, maraming salamat. At ito na ha, bigyan na po ako na rin siya ng friends sa mga talagang ano. Of course, when po, labi na si Ate Lo, ang ating PRT. But the first one, they're settling down. Kira, please meet everybody. Yes, hello po. Good afternoon po sa inyo lahat. Salamat sa inyo lahat for being here today. Hello, for making an effort to show up for our pinaka-newest show at TV5 for the Princess. I hope that you will all have fun today. And ayun lang po, thank you so much everyone for being here. Ayan, ready na? Ready na ba tayo nakausap ang ating friends from the press? We know, ipapastand-by lang natin sila. Kuya Romel, ayun pala sa ating harapan, si Tita Evelyn, si Kuya Ron. Kayo po, unang tatlong magtatanong, naliliseto daw sila. Just a few reminders, two questions po including ang follow-up dito. Ayan. Kasi may, alam na tumatawa na si Tito Roldan, alam na niya. Ayan, ready na. Direct, message naman po from you. Para po sa mga present from the present sa handog mo sa kanilang Madjang Princess. Hi, hello. Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po sa pagpunta sa aming media con Madjang Princess. Excited po kaming lahat. Sana po excited din kayong lahat. Maraming salamat po. O, eto na po. Ready na po ang aming first na magtatanong. Tito Romel Gonzalez of PEP. Nandito po siya. Yes, hello. My question is of course for Miles. Miles, kanina nabanggit, mapapanood ka mula Lunes hanggang Linggo. So, ano ang nararamdaman mo na araw-araw ng papanood mo? Tito Romel. Sabi ko nga po, kahit pa paano bago pa lang din po ako sa network na to, bago pa lang po ako rin sa TV5 nung lumipat dito yung Pink Bulaga. And I'm grateful na sa dami-dami po na pwede mabigyan ng ganitong klaseng proyekto. Ako po yung napili nila for Madjang Princess. Kaya maraming salamat po. And nakakatuwa, nagkataon lang din po na Monday to Sunday dahil ako sa Imagination na kala-direct mic din. So, I'm grateful kasi ngayon po meron tayong hosting, meron tayong acting. So, pwede pa po ako pang sayaw, direct mic, TV5. Pwede pa po. Pero yun, grateful lang po ako na ito pong mga taong sumusugal at naniniwala po sa akin. Tungkol dyan yung follow-up from Miles, kung papipiliin ka between acting and hosting, anong pipiliin mo at bakit? Hindi na naman po doon. Kasi magkaiba pong magkaibang energy ang hinihingi nila pareho. Iba rin po ang hosting eh. Pero syempre ako po, lumaki ako sa acting talaga. Kumbaga bonus itong hosting for me. At sobrang na-enjoy ko rin. Pero kung papapiliin po ako, sana po hindi. Sana po nang piliin. Kasi nung ginagawa ko itong project na to, sinabi ko nga kala-direct mic na game po ako, pero sana hindi ko po maiwanan ng Bulaga. Kasi syempre, utang na loob ko rin po sa kanila to na nakilala po ako ngayon, ng mga tao, ng mga lover natin. So, hanggang po kayang magsabay ko, sasabay ko. Thank you and congratulations. Thank you po, Sir.
Tito Romel, thank you po. Next up, we have Evelyn Diao of Pinoy Action News. Akali sa inyo sa mga bagets. Sa mga bagets. Kasama na si ano doon, si Yaya. Yes. Puro bagets. Okay. Diba? Nakakaya. Itatanong ko lang sana. Sa lahat na lang, lahat naman siguro kayo magkaka-experience ng bike. So, tanong ko lang sana sa inyo kung isa-isa sa inyo, kung sino-sino sa inyo, ano ang pinaka-memorable experience ninyo sa pagbabike? Sino po? Ako na po muna. Ako naman po, ang memorable experience ko sa bike ko is yung first time ko po natutunan paano mag-bike. Kasi naalala ko, nag-vacation po dito sa Pilipinas kasi galing po ako China. Nasa Cavite po ako noon at yung tito ko po ang nagturo sa akin kung paano mag-bike talaga. So naalala ko na hinawakan niya ako sa hinawakan niya yung bike ko habang pinapadyak ko, and then biglang binitawan niya ako at yun na pala, kaya ko na pala mag-bike by myself. So I think that's the most memorable experience para sa akin. Hindi naman, di ako natutuwa. Safe naman. Pinaka-memorable para sa akin siguro nung bata ako, tapos di pa ako masyadong marunong mag-bike. Tapos may mahabol sa akin na aso, so I had to keep going straight anyway, wala akong choice. So yeah, very memorable para sa akin. I'll never forget that though. Ako po, natatandaan ko, bata, hindi pa po ako nag-artista talaga, nag-commercial pa lang po ako. Parang vitamins po yun ng commercial, tapos marami yung bata, tapos kailangan nagpabike. Ako po hindi po ako marunong mag-bike. So ako lang, siguro sa 10 bata po namin, ako lang po yung merong maliit na gulong sa ulo. Kasi hindi po ako marunong mag-bike that time. Pero ngayon, nakakapag-balance ako kasi padyak nga. So kaya ako mag-bike. Here, you want to add to that? Most memorable biking experience if you have any? Yes, I think, nung nasa UK pa po ako, dyan ko first natuto mag-bike. Si mother ko po talaga magturo sa akin. Tapos, nalala ko, meron akong maliit na gulong, yung stabilizer sa baba ng bike. Tapos, sa garden ako, nagpa-practice and everything. So, ilang beses na akong natutupa and everything. Pero she would always pick me up and make me try again. And eventually, natuto na rin, syempre, after many tries. And I really relate that to life. That's a big reminder for me pag nahihirapan ako in life. Talagang, you have to fall down many times first and you have to get up again. So, Tita Evelyn? Ayun, ako naman po, dahil hindi ko halata, nung bata ako, boyish ako. So, nung nag-aaral ako mag-bike, nag-ano na ako, nag-exhibition na ako. Sumayon lang. Tumayo ako dun sa may parang ano na. Tapos, kasi naka-ano na ako naka-under na ako ng bike. So, natuto na ako. Tapos tumayo ako. Yun, sumayon lang ako. Yun, nagkasulat ako. Wow. Meron pa po? Yeah. Biking daw. After bike, mountain bike, tapos scooter. Oh, wow! Ayun, diba? Hindi ka nadala. Hindi ka nagtutok sa'yo. Nadalihan pang experiences. Ayan. Alright. Okay, go ahead, Tita. Sa dinami-dami namang ginagawa mo ngayon, ano ang nagbibigay sa iyo ng determinasyon para magpatuloy sa go on in your life? Siyempre naman po, bata pa naman po ako, gusto ko nang mag-artista para sa pamilya ko. Pero sabi ko nga po, nung nagsabi ako sa magulang ko na gusto ko pong pumasok sa loob ng box. Bata pa rin po kayo, hindi pangarap ko lang yun. Kapapasok po sa loob ng box, makita sa loob ng team. Pero di po natin naiiwasan. Siyempre, di ba po lalo na sa init ang panahon ngayon, darating sa point na pabakot, pero babalik ka dun sa bakit ko ba ito ginagawa, parang yun ang ginagawa. So, I'm grateful kasi yung pamilya ko ay kaya naman para sa kanila yung ginagawa. Yung biggest why? Thank you. Thanks, Tita Evelyn. Ang susunod po na magtatanong is si Ron Romulo ng Balita. Ron? People's Balita.
back to back yung show mo. Back to back yung mga show. Parang natapos pa lang isang show mo dito. Yung ano po, Jack and Jill po. Sa ano rin po yun, ABT at saka dito sa Yes, TVS. so, paano mo naman manage yan? Di ba nagsasuffer yung health mo, tapos yung mga businesses ka pa? Paano mo siya? Tapos, isa pang question, yung parang kasapit yung role mo dito, kontrabida, hindi kaya kaisang ka dito ng song. Actually, pag kinainisan nila ako, ibig sabihin, effective akong kontrabida. Mas challenging for me maging kontrabida. Kasi hindi naman ako kontrabida in real life. So, parang mas gusto ko maging kontrabida sa mga role. I think parang mas hiyang ako pag busy ako. Kasi pag parang mas nagkakasakit ako pag wala akong ginagawa. Parang I feel sluggish. So, meron talagang ganung tao pag walang ginagawa parang ang bigat ng pakiramdam. So, actually pag wala pa nga akong taping, nag-workout pa ako because I'm preparing for my concert, upcoming concert on July 11. Yeah. Yeah. Actually, minove ko talaga siya para makaprepare. Dahil nga meron din kami para din dito sa Pajak Princess. So, minove ko rin siya yung concert. So, ayan, para mas maayos ko mabuti yung schedule. Thank you. Dito Ronald pa. Thank you, Dito Ronald People's Barista. Next, si Ate Teres Navina po of Bulgar ang magtatanong. Good afternoon. Siyempre, muna kay Maya. Sino po kayo nag-launch? Ay, Bigaw ka muna ito. kanta daw yung ulit. Kanta daw. Ayan, Maya. Kasi gusto kong kumustahin, since ito yung first lang video mo, di ba? Gusto kong kumustahin yung health mo dahil sabi nga, 7 days ang work mo. Kumusta na yung health mo ngayon? And na-affect ka pa rin ba kapag na-bash yung brain mo? Alam natin dahil in the past. And syempre, parang naging issue rin yung naging reaction ng show. Kasi naging joke sa'yo. So how do you feel for them? Ikaw ba nasaktan ka ba sa shooting? Aminin ko po, tumaan po talaga ako doon. Lalo na po nung after my operation and after my admission na grabe yung bloated po talaga. Sobrang depressing for me, lalo na yung trabaho natin. Kailangan lagi tayo presentable, kailangan ganito yung weight natin. Kumbaga may template palagi ng itsura ng artista. So, hindi mo talaga may iwasan tumaan doon sa ano ba yung napapagod na ako? Parang lagi ko na lang problema yung rin ko. Napapagod na ako maapektuhan. Hanggang sa dumating ko dun sa point na, alam mo, wala naman ako magagawa. Nasa health ko to. At kung papayat mo na mo, hataba ako ulit. Kumbaga, nasa dosage din mo kasi ng gamot. So, like, sorry po. Bakit, Miles? Bilang ko. Pero hindi ko parang ako po kasi after ng operation ko, 1 year after the operation, parang every 2 months, 3 months ko may blood rest. So, talagang papalit-palit ko yung dosage ng gamot ko, yung maintenance ko. So, tatapag-papayat. Hanggang sa napagod na po ako, ma-apekto ako. Sabi ko, as long as ginagawa ko yung trabaho ko, wala nang problema ko. Kumbaga kung may masabi na po ng manabago, okay, I know. Gano'n na lang siya. Ito, Joey, naman close naman kayo. So, hindi ka naman na-burn na naman kayo Oo naman. Tsaka sa dapat kahit si bawal ng tipon doon, sanay lang sa mga banat at hilit ng isa't isa. So, wala nang problema ko. Pero parang siya yung nabash. Hindi po din actually si Boss Joey na-apektuhan din kasi nga bakit ganito mga tao sa akin? Eh, segment naman po namin sa Explorer talaga yung pataas, pababa, ko. So, sabi ko kay Boss Joey, okay po yun. Sadyang ang mga tao talaga ngayon ay pag-iis mga alam ng mali. Kaya napupuna agad. Pero sabi ko wala po problema. And the next day din naman nag-sorry din po si Boss Joey sa akin. So, wala problema po yung Yes, diba? Friends siya. Yung second question ko, dun sa dalawang wako. Sino po? Sino po dito? Dalawang wako, syempre. Equally, ngayon gusto ko malaman, paano i-describe si Miles bilang leading ladies?
po, I would say, easy to work with. Sobrang ganda. Sobrang gaan sa loob ko. Pero madali kayo magkaroon ng chemistry. Kasi yung gusto ng eksena yun, parang malakas yung chemistry. Si Miles kasi kilala mo po matagal na since once before. Pero ngayon na po talaga kami talaga work together in a show like this and this. Pagdating sa mga chemistry naman, since we know na how to work it out at paano na talaga ipakilig yung mga tao. Talagang just professional na talaga kami dito sa work. Jason, sorry Jason, ang pala. That's okay. Kamusta si Miles bilang leading lady? She's very professional. She's really nice. It's my second time working with her. So, mas na-appreciate ko na we're having more scenes together. And mas may variety yung mga scenes namin. So, ayun. So far naman, it's going really well. Chemistry is also going fine. And ayun, natutuwa lang ako sa mga eksena namin dahil ang dami nangyayari. Parang kami mga action stars sa mga eksena namin. Tapos nasa init pa kami. So, ayun, mas excited na makita yung mga eksena. And para makita din ng mga tao yung mga eksena namin. Okay, thank you. Next, semi-friendly questions. Semi-friendly questions. Oh, friendly. I love it. Pagkagamit namin yan. Thank you so much. At next natin si Bongga Showbiz Bongga. Ayan. Bibigyan mo natin ng mikropono si Bongga. Ayan. Hello. Magandang hapon. At ayun daw ako. Ayan. Pasensya na sa amin sa likod ko. Ayan. Siyempre kay Miles. Miles, sa pagpadyak mo sa daan ng buhay, ano yung hardest struggles na dinaanan mo at saka ano yung greatest achievement na na-attain mo sa pagpadyak mo? For me, pinaka-challenging pa po para sa akin last year, yung hospital ako, na-opera na po lahat-lahat. Parang nung time ko kasi ang bilis ng mga pangyayari na hindi ko alam kung ano pa siya ka-urgent. And nung time na yun, ako po kasing tao sobrang takot din sa hospital. Sobrang pagka-location nga lang po namin hospital na hindi talaga ako komportable. Pero wala po, sa buhay natin, sa pagpadyak sa buhay natin na dalan-dalan tayo sa mga jubak, sa mga puti. Oo, dalan po na yun. Pero as long as tuloy na lang ang padyak natin, naniniwala talaga po ako na lahat ng nangyayari may rason. So, hindi ko po pag-question yung kanyang padyak lang. Yung greatest achievement? Greatest achievement ko? Siguro yung survive ko rin po yung cancer ko. Kasi 26 po ako last year po. So, di ko ina-expect ever na magkakaroon ako ng klaseng sakit. So, nung nagpa-body scan ako na sinabi na cancer-free, napakalaking achievement yun for me. Lalo na ngayon na pagkatapos ng pandemic talaga na health ang talagang number one priority na dapat namin. So, yun yung achievement ko. Congrats and I'm happy. Thank you po. Next question kay Jillian. Saka kay Miles na rin. Kasi Jillian mag-bestie yung role dito ni Miles, di ba? So, sa totoong buhay ba, nagiging mag-bestie na rin kayo? And somehow, ano yung mga nagiging bonding nyo off cam? May mga kwentuhan na ba kayo about buhay, about love life, yung mga ganun? Parang wala pa, kasi lagi ka nakasalang eh. Lagi talaga po nakasalang sa mga exchange. So, parang hindi pa kami masyado nakakapag-usap talaga. Pero, paano kayo nagpapano ni Miles? As mas, siyempre mag-bestie kayo. After nung reading, nagkumayan po kami sa labas na kasama sila today. Ayun. How do you find na Miles? May pag-readings siya. Kaya gaya po yung sabi ni Lourdes, very professional si Ate Miles. Parang hindi ko pa nakita si Ate Miles nagkamali sa live show. Kaya
yun, very happy rin ako to be a part of this and to work with the great actors and actresses na kasama ko din sa project. Well, master ni Miles, bata ka kasi siya, di ba? Thank you and congratulations. Thank you, Glenn. Thank you. Next up, we have Carl June Canonoy. Welcome ka rin insider. Hey po, ganda nga po po. Tanong ko kay Miles. First of all, Miles, una sa lahat, congratulations sa yung first ever main role na kakapanan mo sa Padjak Princess. And my question is, anong pakiramdam na pipili ka ng APT and TV5? Parang kapanan mo as the Princess Nivara sa Padjak Princess. Baka ikaw nasusunod. Sabi ko nga po, lumaki kasi ako, di ba, since 6 ko nagsimula sa industriya nito. Nag-train na ako, na hanggat hindi ka pa kumaere, pwede ka pa mapalitan. Kaya po, kaya sabi ko lagi, parang hindi pa nagsisinkin sa akin. Parang, ito ngayon, medyo-medyo, pero kapag talaga pong umere na yung show, doon pa lang siya magsisinkin sa akin. Kasi, napagdaan ko po yun na hanggat di ka po umere, hindi ka pa show. So, nagpapasalamat po ako sa MTV, kala Direct Mike, na nung present po nila to sa akin, parang sigurado po sila sa akin. Kaya tinanong ko talaga kung final answer po ba na ako talaga. Kasi alam ko naman po na gagawin ko yung best ko. Pero hindi lang po ako sanay sa ganitong pressure. Dahil simula lumaki naman po ako, parang maswerte po ako na napapabilang po ako sa mga gandang proyekto. Pero this time, parang tayo lang po mismo yung mahawak ng show. Kaya ito po yung mga tao, sila Direct Mike, TV5, sila po yung mga tao naniwala sa akin na kaya ko itong gawin. So, sino ako para pagdalan yung sarili ko. Kaya ayaw ko i-disappoint. Thank you po. And next question for Joao. And either Joao, fresh from the success for your last project, anong pakiramdam na kabilang ka as a part of Padjak Princess? And how does it feel na gumawa ng isang project outside from your mother network? Honestly, sobrang grateful ako kasi na after ng campaign na meron na ako agad ng Padjak Princess. At super grateful kasi first time ko mag-work dito sa TV5 with APT, the whole cast. At also na rin na bilang as Carl June. Next up, we have Bedelin Aquas of the Bedelin to ask the questions. Hello. Ayan, si Madam. Hello, kay Miss Yayo po. Yes. Ay, yun. Hello po. Bilang nanay po yung role ninyo, sa tingin niyo po ano po yung aral na makukuha namin for this series po? Kasi halos lahat din naman ng mga karakter niyo po as nanay. So, ano naman yung bago ninyong may impart sa mga viewers para dito? Una-una kasi tungkol sa princess, tungkol talaga to sa pamilya, yun yung pinaka-core. Hindi ako masyadong mag-give away para panoorin natin lahat yun. Pero kung meron man may iba dito, as sa karakter ko bilang nanay ni Princess, na kakaiba sa mga nagampanan ko na dati. Dito kasi, isa akong single mom. So, dito natin makikita yung journey ng pagiging isang single mom, na nalayo sa pamilya na, kaya naging iba yung buhay ng panganay ko si Princess, at naging iba yung relationship namin dahil sa isang pangyayari sa buhay namin. Ayun yung pinakaiba dito, compare sa ibang mga naging nanay roles ko na kompleto ang pamilya. Pero hindi ibig sabihin, pag single mom ako at wala silang tatay, hindi maganda. Dito nga natin makikita na ang buhay, tuloy-tuloy lang. We all have to move on, life goes on, pero dito mo makikita yung struggles at yung success ng magkakaroon ng pamilya mo ba. Thank you. Thank you so much. Bedelin Aquas. Alright? Miss Bedelin, may tanong pa kayo. Okay na kayo. Thank you so much. Erickson, of course, from Chika and Ganap. Ang susunod ko na magtatanong. Hello. Question ko for Jillian. Paano ka nakarelate sa character mo dito? Then ano yung difference and similarities ng character mo sa Jillian? Paano ako nakarelate sa character?
may mga gano'n rin po ako sa totoong buhay. Ang difference lang is, hindi ko pa ata pwedeng sabihin. Di ba? Hindi na pwede. Yung difference, malalaman niyo po pag pinunood yung Padyang Princess. Dahil, yung last question ko yung Julian, ano yung magiging ambag ng character mo sa magiging kwento ng Padyang Princess? Hindi nga rin. Ano po ako parang pwede mo sabihin ano po ako, kumbaga, as a friend, di ba? Ikaw yung nagbibigay ng advice sa kaibigan mo, ganyan. Minsan, pinupush mo siya sa mga hindi niya parang kayang gawin or mag-decide. So, parang feel kayo yung role ko sa kanila, sa mga friends ko dito. Thank you, Congrats. Thank you! Thank you! And sa nagsusunod na magtatanong, Naz Tabares of Pelikulang Linya. Ako na. Direct mic. Comment. Direct mic. Comment lang po sa mga sinabi ni Miles sa casting. Actually, sinabi nga ni Miles, hanggang umere, hindi ka talaga sure. Miles, hindi pa umere. Sa Monday pa. To share with our best friends, yung Padyang Princess talaga, when it was conceptualized, si Miles na talaga yung naisip namin. So even in terms of casting, I think we casted to her already. So yeah, si Miles, aware niya kasi nung minute namin siya, parang umiiyak siya dun sa office, tapos sinasabi namin, totoo ba to, direct? Totoo ba to? Totoo to, Miles. Saka walang panil, wala na, too late na. Okay, nasa, ano ka na, you are our princess. Wala kang magagawa. Iiyak na yan. Ulit. Comment lang. Grabe naman yung direct mic. Happy birthday to me. Pero hindi, sabi ko nga po, tinanggal ko na rin po sa industriya. Hindi naman po all the time ay may susugat at tataya sa'yo. So maraming salamat sa kanila po, kay Direct Mike sa TV5 kasi ngayon po ulit sila nagagawa ng show bago mag-meantime. At napakalaking proyekto po ito para sa akin. So, hindi ko kayo papadya. Gagalingan po pala. Kira naman, yung base kasi sa PDR ko na, parang ikaw yung may contribute para. So, ano yung na-contribute kasi ano yung itatakbo ng character? Console muna, syempre. Ito lang po ang pwede kong sabihin at i-share. Kami ni Mas, yung character namin dito, dati kami yung best friends. Tapos ngayon, nagka-fall out and everything, so abangan nyo na lang po kung bakit at kung gaano katindi itong fallout at naging sobrang kontratida ako sa buhay ni Miles. Thank you. Thank you. Next up, of course, ang yung nagtatanong para sa mga kandidat sa press, si Jimmy Alarcon ng Freely Manila. Good afternoon po and congratulations. First question kay Kira, follow-up na rin doon sa question ni Naz, no? How did you feel when you were first offered na kontrabida ang gagawin mo? Kasi parang ito yung super first time na ganyan kasama yung character. And how did you study to become a Honestly, sobrang natuwa po ako kasi this is my first time to be doing a very light drama. Kasi halos buong buhay ko, buong career ko, very dramatic roles yung ginagampalan ko. Lagi pa akong umiiyak and everything. So I'm very, very happy to be doing a morning show. And for the contributor part, natuwa ulit po ako kasi I'm always the good girl. Alam mo yun, ako yung laging umiiyak and everything. So ngayon, ako yung magpapahirap. Ako naman, di ba? May iba naman. So, for changes, tama. How did I study for this? Honestly, hindi ko... I mean, para sa akin, minsan hindi siya pag-aaralan eh. You just do what you feel is right. Siyempre, you have to give what the script is telling you to. Wala, lahat ng inis ko lang sa buhay.
pinupuhos ko dito. So, ayun, sana po effective. Sana mainis po kayo sa akin. Thank you, Kira. And then for Miles' leading man. Sabi Miles, para sa mga leading man mo muna yung crush. Kay Joel at kay Jameson kasi this is your medyo level up na characters no, from your past shows dahil kayong dalawa talaga yung leading man. So first, paano nyo rin tinaran and your reaction nung in-offer sa inyong character? And next, paano mag-iiba yung characters ninyo from one another at bakit kayo yung deserve na makatuluyan pa chapter? Wow! Ikaw na, Jamie. Ano sa'yo? And after playing a lot of heavy drama roles or let's say heavy dramatic plots, minsan yung mga roles ko kasi baliw or depressed, I would say. So this time, it's a light drama and I'll be playing a character na yung story will be revolving around him din. Siya yung cause ng mga problems. So, ayun, syempre, binasa ko lang yung script, talk to Direk for insights on how to play the character. And ayun, I just, at the same time, just having fun. I'm enjoying playing my character and I think that's one way to portray a character. Nice. Ako naman, super blessed because, again, one of the leading men dito sa show natin and coming from all my other past projects, this is, honestly, hindi pa nagsisink in sa akin masyado na, oh, Joel, kasama mo na dito sa Bajak Princess, bida ka dito. Pagdating sa mga taping, nagugulat ako na almost kasama ako sa mga every scene. Kasi nasanay ako na hindi ako kasama every scene. So, nabigla ako dito. I was like, sabi ko, Joel, Migo. Okay, kasama ako dito. Like, wow. Okay. So, talagang, and when it comes to preparation naman, when we get to shoot right away, ako inaaral ko na agad. Pinapractice ko na yung mga Tagalog words ko kasi minsan nilalaman pa rin ako sa pagbigkas ng mga set words. So yun, ano ba? Yeah, just still now, I'm still adjusting to it. At the same time, just really happy and grateful that I have this opportunity to be part of this project and to be working with all of these people. Sorry, super last question. Miles, ngayon ka lang alam nagkaroon ng voice sa isang show. So, una, naka-adjust ka na ba sa pagdadalking ulit after love you pa ata yung huli, no? And then, of course, ano ang thoughts mo, inisip mo ba na darating pa ulit itong opportunity to lead a show? Una po sa lahat, sabi ko nga sa kanila, ano kung tingin, 24 ba ang bewa ko? Nanagalaw ako itong katabi ko. Pero, ako naman po kasi ever since naman kapag katuloy na nakapartner ako, hindi ako nag-effort ng sobra to the point na pilit na siya tignan. So, I'm grateful kasi masyado akong komportable ako kay Joel and Jameson na kahit anong scene ang ipagawa sa amin, kahit gano'n pa kalapit yan. Gano'n pa kalapit. Gagawin natin. Para sa show. And then yun, na after many years, I know ilang beses mo nakwento kanina, pero again, inisip mo ba na dadating pa to ulit sa career mo na magbibita ka na? Magbibita ka sa isang teleserye? Sa teleserye ba, hindi po. Like, sa pelikula, alam ko naman po na may susugan. Pero sa teleserye, parang for me kasi apakalaking ano niya apakalaking responsibilidad niya sa buhay ng isang artista. Tanong kung din po yung palabas. Kaya, hindi ko lang po masyadong inisip yung pressure, pero grabe po ang pressure talaga na naiiri itong show na to. Kaya baka mga Tuesday pa po ako makatulog. Pag meron po kami ng Lunes. Ayun, congratulations! Na-curious ko yung paano ka-close ako sa mga eksena ninyong tatlo. Pero, before we go sa Q&A, yung mga mahawak ko po kay Direk DC, yung thoughts nyo lang po sa ensemble cast na nabuo. And of course, what directing is yung dynamics ng cast. No? Kamusta po sila? Balitaan nyo naman kami. It's perfect. The moment I learned na si Miles naman yung magbibida, matagal ko lang siyang friend, tagal-tagal namin nag-usap na sana mag-work na tayo together. And finally, serendipitously, magkatrabaho kami dalawa. And binubuo namin yung fast, isa-isa na dumarating yung mga approvals from
kila Direct Mike, sabi ko, ay, ang ganda ng cast, colorful siya. So, minatch ko yung color palette namin sa colorfulness. Kasi iba-iba eh, marami sa kanila first time ko naka-work. Pero si Miss Yayo, si Miss Ara naka-work ko na, si Christian work ko na. Pero yung mga bagets, ngayon ko pala nakaka-work. Kaya sabi ko, ang saya nito, sa mga previous work ko naman, laging unsung ng mga bagets yung ginagawa ko. So parang, sabi ko, ang sarap makatrabaho ng mga ko. Mas masarap kasi makabuo ng feel-good na show when you feel good about the people you're working with. Kaya, natutuwa ako kasi iba-iba yung dinadala nilang flavor. Iba si Kira, iba si Jillian. Pag pinagsako-sako mo talaga sila, busog na busog yung eksena. Hindi boring, hindi alam mo, tututukan siya. Alam mo, panggising siya sa umaga kasi morning show kami. So pag napanood na nila, ay, ganda ng mga batang ito, ang ganda ng chemistry nila. Kikiligin ako, may team Joao, may team Jameson, may team Jillian. So parang ang sarap na mapanood sila together kasi na sila fresh. Parang ang daming twist nito din. Kaya nga eh. Sobrang daming twist na parang para kaming action movie sa dami-daming twist. Oh, pero so yung setting po niya Barangay 5. Ano po ba yung Barangay 5? Ano sa yung setting ngayon for the show? Which one? The location? Yung Barangay 5, di ba yung Barangay Princess? Actually, when we're conceptualizing Barangay 5 as a place of yung milieu ng magiging story ni Princess, we're actually giving the words, although we're seeing that it's, hindi siya high class, it's a masa yung class niya. Pero gusto namin, masarap pa rin siya sa mata. Kasi parang siya yung morning show. So everyone there gusto ko mag-project na everyone is friendly, everyone helps each other, kahit na meron dayo. Pag may dayo, parang they connect together para to protect themselves. So the typical Filipino community, ganun gusto namin pakita na mapagmahal sa kapitbahay, mapagmahal sa pamilya, they protect each other. So binuo namin yung parang isip ko na gano'n para alam lahat sila magkakapatid doon, alam lahat sila doon magkakakampi. So ganun namin siya ito-project as a morning heartwarming show. Thank you so much, Direk. And speaking of Barangay 5, yung next question po kay Christian Vasquez. Yung tinatanong daw po nila, how do you think Ernie's actions and decisions will impact Barangay 5 as the series progresses? Grabe, hirap mo na lalo ngayon. Oo nga, nagpapagapos mo naman dito eh. Hindi naman ako ito kapitan eh. Pero, ano ko lang yung about Ernie kasi, yung dilemma niya sa buhay. Kasi bilang Barangay Kapitan, he is the father of his barangay, pero may dilemma rin siya sa anak niya. Kasi naging father sa barangay, pero meron something na hindi masettle sa anak niya. So kung paano ko ngayon, kung paano ko naman may i-develop yung barangay, hindi ko pa alam sa mga writers kung paano nila gagawin. Pero sinusubukan naman ni Kap Ernie na maging maayos na barangay kapitan. Yun lang. Thank you so much, Ernie. At nandito natin yung iba tungkol sa kanilang mga gagampanan sa Padyang Princess. Pero syempre sila Jen, sila Dave, hindi pa namin natin yung kanilang gagampanan. So syempre natin yung makakulat pa sa inyo. Pero hindi nyo i-explain sa amin. O, sino gusto mo na? Ayun, kasi magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Jen. I play the role of Rambo. Ayan po. Ayan po. Ano ba yung Zuma? Ako si Jen. Ako pa ang kaganap na Ram dito. Kaibigan po ako ni Laika and Cassie po. Ayan po. Kagaya po ni Laika, hindi po magiging maganda ang mga pang-araw-araw. Pero life challenging po ito. Actually, lalaki po talaga ako. Ayan po. Kami po ang team comedy dito sa Padyang Princess po. Ang kinakatakot ko lang po, nabasa ko lang po yung script ng Week 5. Natatakot po ako sa mga fans ni Miles. Because basta. Yun lang. Parang sa ako sa kayo isa dito ng mga followers and fans ni Jameson nila yun. Ayun. Pero I'm happy to be here. Maraming salamat. Thank you so much po, Miss Carol. Payak na. Thank you po. Thank you! Ayan. At hindi ba natin nanonood? Si David, hindi ba natin nanonood, di ba? Hi everyone, I'm David. So gagampanan ko po si Android, kapatid ni Ate Miles. Isa po ako sa mga pinag-ibigay ni Ate Miles na takas para magpatuloy ang kanyang
Support na namin lahat, mahal na mahal namin. I just want to say that I'm really grateful to be part of this amazing casting production show. Amazing director.